Jonella ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. 30 years old ako nang makilala ko si Jigo. Matangkad, matangos ang ilong, maputi at maganda ang pangangatawan. Kamukhang kamukha niya ang aktor na si Daniel Padilla. Unang kita ko pa nga lamang sa kanya ay alam ko nang siya na ang lalaking hinihintay ko. Gumawa ako ng paraan para mapalapit ako sa kanya. Madalas kong dalhan ng pasalubong si Jigo pag uuwi ako galing trabaho. Dumating din sa point na lumipat na ako ng inuupahang bahay para lang mapalapit lalo ako sa kanya. Hindi nga nagtagal ay naging kami na din ni Jigo. Minahal ko si Jigo sa kabila ng malaking agwat sa edad namin. Dumating din sa point na parang nagli-live-in na kami dahil madalas natutulog si Jigo sa apartment. Mabait naman si Jigo, maalaga at maasikaso. Nagbago lang ang lahat nung may lumipat sa bahay na malapit sa amin. Mga bakla din sila, mga parlorista sa kabilang bayan. Minsan ay umuwi ako sa bahay, ngunit wala si Jigo. Nakita ko siya nakikipag-inuman kasama ang tropa niya doon sa may bagong nakakalipat lang na bahay. Sinubukan kong tawagin si Jigo, ngunit para siyang binging walang naririnig. Kaya umuwi na lamang ako mag-isa. 3:00 na nang makauwi si Jigo sa bahay. Hinihintay ko siyang tumabi sa akin para suyuin ako. Ngunit hindi na siya pumasok ng kwarto at sa halip ay doon na lamang natulog sa sala. Sa mga sumunod na araw ay pansin kong palamig na ng palamig ang pagtrato ni Jigo sa akin. Napadalas din ang pagtambay niya sa bahay ng mga parloristang bagong lipat. Sinubukan kong kumprontahin si Jigo. Tinanong ko kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit parang wala siyang naririnig. Isang gabi ay nagising ako dahil narinig kong nagsasalita si Jigo sa labas na para bang may kinakausap. Pinuntahan ko siya doon at laking pagtataka ko na makita ko siyang nag-iisang nakatayo sa labas habang nakapikit at nagsasalita. Paulit-ulit ditong sinasambit ang katagang, "Sayong-sayo lang ako, Madonna. Sayong-sayo lang." Si Madonna ay isa sa mga baklang parloristang kakalipat lang. Agad kong tinakloban ng kumot ang hubad na katawan ni Jigo. Ginising ko siya at agad naman siyang bumalik sa higaan na para bang walang nangyari. Ilang ulit pang nangyari ang ganong insidente. At sa tuwing makikita ko si Jigo na nagsasalita sa labas, wala akong ibang nakikita sa paligid kundi isang malaking pusa na laging papalayo. Napansin ko na naging mainitin ang ulo ni Jigo. Maliit na bagay lang na ginawa ko ay mabilis nitong ikinagagalit. Naikwento ko ang mga nangyayari sa kaibigan kong si Apple. Napansin din daw niya ang mga naging malaking pagbabago kay Jigo. At madalas daw niya makita si Jigo kasama si Madonna. Kaya nga't pabiro nitong sinabi sa akin na baka nagayuma daw si Jigo. Matapos niya masabi yon ay nagkatitigan kami. Isang araw ay dumalaw ang kaibigan ni Apple na may mga kaalaman sa mga paranormal. Siya ay si Irene. Si Irene ay parang isang albularyo, pero mas gusto niyang tawagin siyang babaylan. Unang tingin pa nga lang daw ni Irene ay alam niya nang may mali kay Jigo. "Tatapatin kita, Jonella. May gumagalaw sa jowa mo. Hindi lang ito basta gayuma. Inaaswang ang jowa mo," sabi ni Irene sa akin. "Kukontrahin muna natin ang ginawang gayuma. Ngunit sigurado akong babalikan siya ng aswang na gumagayuma sa kanya," sabi pa ni Irene. Pinainom namin si Jigo ng juice na may kahalong pangontra sa gayuma. Pagkatapos niyang inumin yun ay inantok siya at nakatulog siya agad. 1:00 na nun ng madaling araw. Nagising ako dahil narinig ko may tumatawag sa pangalan ni Jigo. Mukhang hindi nga nagkakamali si Irene. At binalikan nga si Jigo ng kung sino man ang gumagayuma sa kanya. Hawak-hawak ang pinahiram ni Irene sa akin na buntot pagi. Ay dahan-dahan akong lumabas upang hanapin ang kung sino mang gumagambala kay Jigo. Paglabas ko ay napalitan ng mga kakaibang tunog ang pagtawag kay Jigo. Sa tulong ng liwanag ng buwan, ay nakita ko ang isang nilalang na may mahabang muka. Kulubot ang nangingintab nitong balat na para bang nababalutan ng grasa.
May naninilaw na mata at naghahaba ang pangil. Mahahaba rin ang mga braso nito na sumasayad na sa lupa. Ginawa ko ang itinuro sa akin ni Irene. Sinigaw ko ang pangalan nito. Madonna! Lumingon ito sa akin at nambilog ang mga mata nito. Nang makitang pasugod na ako sa kanya, walang habas ko siyang hinagupit ng buntot pagi na pinahiram sa akin ni Irene. Hindi ko siya tinigilan kahit paduguan na siya. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit bago siya tuluyang makatakas, ay nagpakawala ko ng isang matinding hagupit na pumunit sa balat at laman niya sa likod. Nakita kong nagsilabas ng mga kapitbahay namin. Ngunit tuluyan na rin nakatakas si Madonna. Hindi na ako nakatulog nun hanggang sa pumutok ang araw. Kasama si Apple ay pinuntahan namin ang bahay ni Madonna. Ngunit wala na kaming inabutan doon. Ayon sa mga kapitbahay ay nagmamadaling umalis ang mga ito. Dala-dala ang mga gamit nila. Habang si Madonna ay inaalalayan ng mga kasama niya at balot na balot ng kumot. Nabanggit sa akin ni Irene na may laso ng buntot pagi na pinahiram niya sa akin. Kaya siguradong hindi na rin magtatagal ang buhay ni Madonna. Nang magising naman si Jigo, ay wala siyang maalala sa mga nangyari. Ang huling araw niyang natatandaan ay ang pag-iinuman nila kay na Madonna. Ngayon ay hiwalay na kami ni Jigo. May sarili na siyang buhay at nakabuo na ng sarili niyang pamilya. Habang ako naman ay pinipilit na maging masaya kahit wala na siya.